Hello guys, good morning again dito at good evening dyan. At ito may ipapapanood ko sa inyo ha guys. Panoorin muna natin bago natin komentuhan. Okay, so ito, let's go! Simula na tayo sir. O yan, nakita nyo ha? O yan, mga didilis. Yung Inday Sayad nyo, yung BP nyong bobo, okay? Maliwanag na hindi lang talaga sa mga speech niya scripted, hindi lang talaga sa mga interview niya, kailangan lahat ay may nagbabatay sa script at walang lalampas, kundi maging sa mga pagpasok niya sa kung saan man siya pupunta, di ba? Kailangan talagang scripted rin. Kailangan, bago siya papasok, kailangan nakahanda na ang mga kamera, kailangan maayos yung linyahan ng kanyang dadaanan, kaya kahit walang tao, yung kanyang hawi voice, talagang nangahawi at nagfi-feeling napakaraming tao. At pagkatapos, biglang i-edit ng mga didilis. O eto ha, kitang-kita nyo naman ha. O, di ba? Kitang-kita nyo kung anong ginawa ni Sayad. Hindi muna siya pinapapasok nang hindi pa nakahanda ang mga kamera at hindi pa naka-ready ang Hawi Boys. Kunwari, walang tao, so kukunan ngayon yung Hawi Boys. Kunwari, ang daming hinahawin tao. Sa totoo lang, mas marami pa yung Hawi Boys kaysa dun sa taong pumupunta at sumasalubong sa kanya. O, di ba? Mas marami pa yung bodyguard ni Inday Sayad kaysa doon sa talagang tunay na sumasalubong sa kanya. Sabi, ready na kayo ha? Light, camera, action! Pero kita nyo si Inday Sayad naghihintay muna, naka-stay put lang, stay put. Ha? At wala pa, kailangan pagbigay ng go signal na ready na ang lahat at yung Hawi Boys nakahanda na sa kanilang mga acting, tsaka kapapasok Inday Sayad Kita nyo na ang pagkakaiba ng aming Tito Bongbong. Ang Tito Bongbong namin, paglapag pa lang, pinagkakaguluhan na. Paglapag pa lang ng aming Tito Bongbong, walang Hawi Boys. O walang ganyang Hawi Boys. Talagang spontaneous lang yung mga pinagagawa ng aming Tito Bongbong. Walang mga script na ganyan. At hindi kailangan ng aming Tito Bongbong, hindi kagaya ni Inday Sayad ninyo. Ayan, maliwanag, scripted. Maglalakad na lang, scripted pa, what the heck? Alam nyo, dapat itong si Inday Sayad dito, kinukulong natin. Bigla ako tuloy naalala, no? Bakit nga ba dito sa atin, ang batas talaga natin, no? Dapat yung mga ganyan katulad ni Inday Sayad, ikulong na agad yan, Hindi na impeachment, isipin yung magbanta ka sa Pangulo. Bigla ko lang ito naalala, nagbabanta ka sa Pangulo, tapos igigilitan mo, malaya pa rin. Samantalang naalala ko, yung nag-joke lang kay Fentaboy nung siya pa ang presidente, nakulong. Yung teacher, nakulong. Di ba? Mga napakababang uri, kumbaga mababang katayuan sa ating lipunan, mga ordinaryong tao, kulong agad. Itong si Sayad, kaya nawiwili, no? Dapat baguhin ang batas natin kapag sa ganyang mga officers, no? Lalo yung mga impeachable, wag na i-impeach. Ikulong na agad. Kung kay Donald Trump yan, kulong yan. Di ba? Naalala ko lang yung siraulo yung BP talaga, No? Anyway, apakayabang nung BP ninyo, mga bobong didilis, no? Asa na yung bloodbath? Mukhang yung bloodbath naging bubble bath. Yung bloodbath ni Inday Sayad naging bubble bath na lang. No? Wala na. Wag talaga yan. Duwag talaga yan. Basta yung mag-anak na yan, mag-aamang yan, mga duwag yan, 100% yan. Walang kaduda-duda. bloodbath pang nalalaban ang bubble bath ang what the heck. O sige na, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at mga may Sayad ang tatay nyo ay karton, ang BP nyo ay bobo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo.
Matili lang kayo mga may sayad sa mga taong may sayad. Laging high blood. Bye!